Sa gitna ng pagsulong ng modernisasyon sa sektor ng agrikultura, mas pinalalakas ng pamahalaan ang suporta sa mga magsasaka. Layo nitong mapataas ang produksyon, mapababa ang gastos sa bukid at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong bansa. Yan ang report, Elijah Canlas. Mahigit 1 milyong magsasaka na sa buong bansa ang nakikinabang ngayon sa mga makabagong pasilidad ng pamahalaan. Ito ay sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na imodernisa ang sektor ng agrikultura. Sentro ng pagbabagong ito ang lalawigan ng Nueva Ecija, kung saan pinupuri ng mga lokal na magsasaka ang mga proyekto sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Ayon sa ulat ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMec, nakapagpatayo na ng kabuoang 151 na Rice Processing System o RPS sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga nasabing pasilidad ay binubuo ng mga modernong rice mill, dryer at warehouse na naglalayong itaas ang kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAS. Ipinaliwanag ni DA-PhilMec Director for Junicio Alvindia na napakalaki ng dulong ng mga makabagong makinarya lalo na sa pagharap ng mga magsasaka sa mas mataas na gastusin sa produksyon. Ang maganda nito, kauna-una yung efficiency. Sabi ko nga, there would be an additional 7% efficiency. So, ibig sabihin, with the electricity consumption, fuel consumption, tataas ang output mo with the little input, petroleum input and electricity. Kaya yun yung malaking contribution niya ron sa oil crisis na nangyayari ngayon dito sa atin. Binigyan din ng ahensya na ang 7% dagdag sa milling recovery ay direktang nagdudulot sa karagdagang kita ng 2 hanggang 3 piso kada kilo ng palay. Dahil dito, hindi na lamang limitado sa pagsasaka ang mga kooperatiba, kundi nakakapasok na rin sila sa pagbebenta ng bigas direkta sa mga wholesalers at retailer. Sa kasalukuyan, 132 na sa mga RPS ang operational habang target na matapos ang nalalabing-labing siyam bago matapos ang taon. Hinimok ng pamahalaan ng mga magsasaka na patuloy na gamitin ang mga libreng makinarya tulad ng tractors, seeders at irrigation pumps upang mapababa ang gasto sa bukid. Ang programang ito ay bahagi ng higit na 9 bilyong pisong taunang alokasyon ng RCEF upang tiyakin ang seguridad ng pagkain sa bansa. Sa pagtatapos ng taon, inaasahang aabot sa 370 rice drying facilities ang maitatayo sa buong Pilipinas para sa benepisyo ng mga lokal na producer. Sa bagong Pilipinas, ang pagyakap sa teknolohiya ang susi tungo sa mas masaganang ani at mas matatag na kabuhayan para sa bawat pamilyang magsasaka. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.